Kaya muli nagbabalik ang inyong lingkod upang talakayin itong nangyayaring rego dun sa Kamara. Ayan, bali yung mga kapartido ni PBBM at ni Martin Romualdez ay kumakalas na sa Lakas CMD. Ayan, so lumilipat ito sa Partido Federal ng Pilipinas. Ayan, isa lang yan sa mga tatalakayin natin at yung pangalawa, yung issue kay BP Sara about sa inilabas na impormasyon ng AMLAC na hindi dapat ipinapaalam kung anuman ang laman ng bangko ni BP Sara. So tara, umpisa na natin to. Teorya sa Kamara nabubuwag na rin dahil sa VP Sara saga. Ayon kasi sa aming source, isa-isa nang nalalaglag ang mga kapartido ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa Kasi nakita nila yung ginawa ni PBBM. Kumbaga talagang iniwan sa ere si Martin at ngayon nagsisisihan na sila kung sino sa kanila yung mastermind. Diba? Nagsisisihan na sila, nagtuturoan na sila kung sino ba dapat yung makulong. Sa atin, para sa ating mga mamamayang Pilipino, dapat dalawa sila ang makulong. Diba? Kasi kung titignan nyo, magkasabwat naman sila eh. Ayan, so umpisa na ulit natin tong video na to. exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila nagsisimula na umanong kumalas ang mga miyembro ng Lakas CMD sa Kongreso. Ayon yan sa isang Para sa akin, talagang magkakalasan yan kasi nakikita na ng mga kongresista na ang taong bayan hindi na bulag. 'Di ba? Talagang ang suporta pa rin nila kay BP Sara ganun pa rin kasi alam naman natin na wala silang maibigay na ebidensya na pwedeng malagay sa alanganin yung posisyon ni BP Sara, 'di ba? Magkakatiwala ang source na may mataas na tungkulin sa Kamara. Umabot sa 100 ng miyembro ng Lakas. Ang dami nun, 100. Na pinamumunuan ni former House Speaker Martin Romualdez nang matatag ang Marcos Jr. administration. Pero nitong Marso lang, naglipatan sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang Umpisa na ng regodon dyan talaga kasi unti-unti nang dumidistansya yung ibang kongresista kay PBBM dyan sa partido ni PBBM kasi alam nila na talagang malalaglag si PBBM, wala na silang masasandalan. nasa tinatayang 10 miyembro nito. Kabilang na sina Isabela Representative Antonio Albano at si Appropriations Committee Chair Nueva Ecija Representative Mika Swansing, House leaders sa mga kongresistang lumipat sa partido ng Pangulo at ni incumbent Speaker Bogie D na nagbibigay kontrol sa kanila ng marami sa major committees sa Kamara. Ayon sa source, posibleng bumaba pa ang bilang ng Lakas members sa mga susunod na buwan. Bababa yan kasi nangyayari ngayon sa sitwasyon ni Martin Romualdez na siya yung tinuturo, 'di ba? Talagang nilalaglag na siya ng kanyang pinsan saka ni Ombudsman Boying Remulla. 'Di ba? Talagang kakalas na yan yung ibang miyembro ng Lakas CMD. Kasabay ng pag-andar ng impeachment proceedings laban kay VP Sara, lalo na't may Hindi nila matinag si VP Sara 'di ba? Hindi nagbibigay ng kahit na anong hint ang kanyang lawyer si Attorney Powa. 'Di ba? Talagang mautak si attorney, talagang magaling, dumiskarte, hindi talaga nagbibigay sa media, hindi sumasagot, talagang silent na silent. Kaya talagang magkakabiglaan to kung makarating man sa Senado yung hearing na 'yan. shifting daw ngayon sa political alliances habang papalapit ang 2028 elections. Ayon pa sa source, marami sa Lakas members ang nais daw ngayong sumali sa Nationalist People's Coalition na pinamumunuan ni Senate President Tito Soto. Marami raw kasi sa mga kongresista sa grupong ito hindi suportado ang pagpapatalsik sa pangalawang pangulo. Totoo naman kasi talagang illegal yung mini trial nila sa Kongreso 'di ba? Talagang actually unconstitutional 'yun. 'Di ba? Hindi dapat sila nag-mini trial kasi wala namang basihan Ang pwede lang magsagawa ng trial ay ang Senado kasi 'yun ang nasa Constitution. Kaya wag silang magtataka kung hindi dumadalo si BP Sara kasi nga unconstitution 'yun. 'Di ba? Ino-question nila na dapat dumalo raw si BP Sara. Labag nga sa batas 'di ba? Bakit mo dadaluhan?
'Di ba? Ilalagay ka pa sa alanganin nun. 'Di ba? Kumbaga, ano lang yan eh. Common sense lang yan eh. Di mo kailangan makapagtapos ng kolehiyo eh para malaman mo yan eh. Sunod. Una siyang sinampahan ng impeachment complaints noong 2025. Marami rin daw pending applications para makapasok sa National Unity Party na pinamumunuan naman ni Antipolo Representative Ronnie Puno. Ang NUP ang second largest party sa Kamara na mayroong higit 40 members. Pero ayon kay Congressman Puno, pinag-iisipan pa ng NUP Membership Committee kung tatanggapin ng mga aplikante. Dagdag niya, 5 lang daw ang posibleng makapasok sa partido as early as next week. At hindi rin daw lakas congressman lang ang mga pinagpipilian. Kasama raw dito ang isang membro ng NPC, 2 mula sa PFP at isa mula sa Nationalista Party na mga Villar. Sakaling matuloy ang pagpasok ng mga bagong membro ng NUP, muli itong lalaki at aakyat na sa mahigit 50 ang mga membro sa Kongreso. Sinubukan namin kumuha ng pahayag mula sa ilang mga kongresista ng PFP at NPC pero wala pa silang tugon sa ngayon. So, ito naman yung sa Bank Secrecy Law. Bali, makakausap nila dito, Igan, Arnold Clavio at Connie Sison, yung attorney ni Manscarpio. Ayan, ni attorney Manscarpio. Ayan, so umpisa na rin natin. Narito po ang kaniyang Pakinggan nyo mabuti kasi importante ito, hindi to biro. Kasi karapatan ng isang tao, yung Bank Secrecy Law. Ayan. legal counsel, si Attorney Peter Paul Danaw. Attorney Danaw, Igan at Connie, magandang umaga po sa inyo. Morning, attorney. Good morning, magandang umaga, Tony, Igan. Opo, tuloy na yung pagsampa ng kaso sa BSP, AMLAC, kina Congresswoman De Lima, Sendanya, Jokno at kay iba pang member ng House Committee on Justice. Opo. In fact, on the way na po ako. Nasa, nasa And so kakasuhan na nila, magandang laban to. biyahe. Opo, salamat. At anong pinaka dito, ikangin nirereklamo ninyo na lumabag po yung pagsasiwalat ng ilang mga dokumento po ng mag-asawang Duterte. Opo, nasa Section 8A naman yan, no? RA 9160 na naamendahan ng RA 11521, no? Na sinasabing yung AMLAC shall not reveal in any manner any information known to them. So yun lang naman ang aming sinasandalan na yung batas mismo nagsasabi na bawal ang AMLAC magsiwalat ng kahit anumang impormasyon na nasagap niya mula sa mga bangko. Ayun. Diba? Bawal eh. Pag sinabing bawal, pwede. Hindi pwede, syempre. Diba? Ito ay batas na pinasa ng ating Kongreso. So, sinusunod lang naman namin ang batas na yan, di ba? Para saan pa yung batas na yan kung nila rin sundin? Ang sabi ni Representative Jervil Luistro kanina po sa aming panayam din dito sa DZBB, specific sila, no, very careful na hindi ho bank records ang kanilang ipinasupina. Yun na nga yung inaano nila sa Kongreso, sa mini trial, yun na yung pinapakita nila. Paano hindi bank records? Ito naman, pinagloloko naman tayo ni Luistro. Kundi AMLAC records. O edi isa lang yun. Ito isipin nyo. Saan kinukuha ng AMLAC yung records na yun? Edi sa bangko. At ang sinasabi nyo, even this ay nasa batas na hindi nila pwedeng isiwalat, attorney? Yes, tama yan. Kasi nga, yung AMLAC naman, yung mga sinasabing reports ng AMLAC, galing din sa mga bangko yan. Ayun. Diba? Kasi nga, yung mga bangko nagre-report ng mga transaksyon sa AMLAC. Dito sa Section 8A, sabi nga rito, kahit anumang impormasyon na nakuha ng AMLAC, saan mang galing yun, hindi na pwedeng isiwalat kahit anong pamaraan in any manner. Hindi ho ba? Diba? So Pero- walang exception yan eh. Ay, yun po, nabanggit yung exception. Hindi, yung argumento po ba, hindi saklaw dito sa impeachment proceedings? Dahil pag impeachment daw po, pwedeng ipasabina yung mga... Alam nyo, ang kinagandahan lang dito sa mga attorney ng mga Duterte, hindi sila nagpapadala sa buyo. Yun ang kinagandahan. Kasi, kumbaga, yung style nung kabila nila Luistro ay tinitriggered nila masyado yung emotions nila Duterte para sumagot
sa mga media. Pero ang maganda sa mga Duterte, hindi sila sumasagot sa media. Yeah. Kasi kung titignan mo yung style nila Luistro, talaga manggagalaiti ka. Di ba? Hinihiya ka sa hindi lang sa mga kaibigan mo, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Di ba? Yung style nila talagang manggagalaiti ka sa galit eh. Pero ang kinagandahan talaga sa mga Duterte, hindi basta-basta sumasagot. 'Di ba? Kasi kung titignan niyo yung style nila, hihintayin nila yung proper forum na tinatawag, yung korte. Yun. May Records mga na yun sa bangko. exceptions, oo. Dito sa RA 9160, walang exception, no? May sinasabi siyang exception si Congressman Luistro sa ibang batas yun, sa RA 1450, yung Bank Secrecy Act, Oh, 1450, 1405 pala. Pero yung 1405 na yun, 1955 pa yun na batas. Kaya naman pala. Matagal na. Oh. Etong RA 9160 na naamenda ng 11521, 2021. Ayun. Di ba? So itong batas na to, sila mismo ang pumasa ang Kongreso. Ayun. Yun ang problema. Pero sila ang nagpasa, sila ang lumalabag. Ibang klase ang pang-aabuso ng kapangyarihan nito mga congressman na to. Pinag-uusapan yan bago ipasa. So bakit pinalinagay yan na in any manner, di ba? Kung hindi naman nasusundin. So, dapat pinagay nila, except, 1, 2, 3, 4. Okay. Wala eh. Basahin mo yung buong 9160 sa RA 11521. Walang exception doon. Tama. Absolute ang prohibition. Okay. Yung Yun binabanggit yung sabi Ito, pakinggan nyo to. namin. Sila mismo nagpasa, Kongreso, sundan ng Kongreso, sundan natin lahat, di ba? Ito pero Attorney, yung binabanggit yung bagong batas, naamyandahan ba yung 1950 na batas na binabanggit mo rin? Automatic Yes, yung ba yun? 9160, naabendahan niya noong 2021 Aha. ng 11521. Ito nga yung pinasok, kaya Oo. 8A. Oo. Dati, Section 8 lang ng RA 9160. Oo. Nag-amenda ang Kongreso, nagpasok ng 8-A, RA 11521 noong 2021, pinasok yung provision na yan that the MLC and its secretariat shall not reveal in any manner any information. Wala exception. Diba? So, Oo. wala exception. Hindi kung may exception, pinag-usapan ng Kongreso niyan, pinag-usapan sa Senado, pinag-usapan sa House bago pinasa. Ang dami-dami nila dyan. Dapat taglagay sila ng exception. Wala eh. ang Sila sabi ng exception. Ano yung sabihin nun? Be absolute, di ba? Okay. Sir, ito binabasa ko lang itong RA 9160 on confidentiality. Sabi ho dito, the law ensures protection and integrity of bank accounts while also allowing for investigations and freezing of assets linked to money laundering. Pagka sinabi hong allowing investigations, di ba kasama na rin ho doon? Yung impeachment Syempre yung sa proceedings. impeachment proceeding. Allowing kung may pinail na kaso sa korte. 'Di ba? Doon lang papasok yung AMLAC. Saka merong executive session. Ayan na. Yun lang yung pagkakaalam natin dyan Things. Base dito sa pagsubaybay natin sa nangyayaring impeachment trial nga kay BP Sara na unconstitutional. Hindi, kasi yung kasunod na section niyan, 8A, Oo. andun nakalagay, pwede nga mag-imbestiga ang AMLAC, di ba? Okay. Oo. Pwede siya mag-imbestiga internally. Pero hindi niya pwedeng isiwalat I-share, oo. yung mga informasyon niya Publicly. hanggat hindi pa sila nagpa-file ng kaso sa korte. Yun, 'di ba? Sabi sa inyo, kailangan muna mag-file ng kaso para mabuksan yung bank records, 'di ba? Pero executive session 'yun. 'Yun ang pagkakaalam natin. Di ba? Wala namang problema doon na mag-imbestiga ka, AMLAC. But siyempre, investigation, internal yan, not confidential. Oo. Pero yung pupunta ka sa Kongreso para isiwalat mo ang mga impormasyon na to na wala ka namang ongoing money laundering investigation. Oh. Di ba? Hindi po pwede yun. Kasi Kaya pero- meron yung batas na ganyan Pero Attorney to secure the information ng mga bangko. Pero Attorney Danot, ang kino-question ngayon ni Attorney Man Scarpio, yung proseso ng paglalantad, no? Nung mga Oo. bank accounts niya.
Pero sa pakipag-usap mo ba sa kliyente mo, kinukumpirma niya yung bank accounts na yun O at 3 yung billion ang 3 to pumapasok. 6 billion daw. 3 billion. Alam mo, para sa akin, pwede na nilang gawin na bakit ka nag-react. Ibig sabihin, totoo. Hindi lahat ng nagre-react, totoo. Tandaan nyo yan. Yung ibinibintang sa'yo. Kasi kaya lang naman nag-react ang mga Duterte dahil labag sa batas yung ginawa nila. It doesn't mean na totoo yung binibintang sa kanila. 'Di ba? Sa May kanya. nabanggit ba na may ganung pera po na pinag-uusapan? Nung nausap kami, talagang dinideny niya yung sinasabing 3 billion o 6 billion daw na may laman dun Combined. sa accounts niya. No? Wala siyang ganung pera. Di ba? At saka bukod yan, ito kasi Diyos ko, may utang ka pa nga, Luis Tro eh. 8 million. sinamarize kasi ito ng AMLAC, itong mga reports, di ba? Ang pinapaliwanag ni Attorney Danao dito, nagpasok ka ng pera sa bangko, 1,000. Ngayon nilabas mo yung pera sa bangko. 1,000 pa rin ha. So wala ka ng pera sa bangko. Ngayon, ang record dun sa bangko, 2,000. Pinag-plus kasi nila yun. Kaya lumaki. Yun ang mali. Kasi kailangan i-declare nila yon. I-declare nila na ipaliwanag sa tao na kaya yan naging 2,000 kasi pinasok yung pera sa bangko pero kinuha pa rin. 'Di ba? Huwag mo nang i-declare na pareho yon, yung 1,000 na yon. Gagawin mo 2,000 kahit na lumabas na yung pera. Hindi nila pinapaliwanag sa publiko. Kaya nagbibigay sila ng misinformation. Kumbaga, fake news. So, hindi nga kami nabigyan ng kopya, di ba? Isa pa yon. Kailangan kapag kukuha kayo ng information sa tao, bibigyan mo ng kopya yung kabilang panig, 'di ba? Para makakasagot. So, paano makakasagot 'yan? Kasi nga, supposedly, confidential yan. So, masasagot namin yan lahat, detail, isa-isa, kapag nakakuha na kami ng kopya, dyan sa House, Sa sa House. Committee on Justice. Oo. In fact, humihingi nga kami ng kopya para maaral din namin saan ba nanggaling itong mga summary at mga conclusion ng AMLAC. Di Yung ba? pumasok na mga transactions. Oo, ano ba yung mga transaction na yan? Kasi sinasabi na lahat, in, out, totoo bang may ganon, di ba? Kasi galing dapat sa bangko yan eh. Yung bangko mismo ang magsasabi na merong ganyan. So, ang ako ng tanong, meron ba talagang report ang bangko na ganyan? Di ba? Pero AMLAC Kasi na po yun, di ba? Galing din naman sa mga bangko, sabi nyo nga. Pero walang report ang bangko. Hinalukay lang ng AMLAC, 'di ba? Naghahanap nga kasi ng butas. Di sana nandoon mismo yung bangko sa mini trial nila. Hinukay nila eh. Sila mismo ang naghukay para meron silang maibintang kay Sara na lumalabag sa batas ng Pilipinas. Which is, hindi naman kasi dapat mangyari dahil wala naman kasing kasalanan si BP Sara. Ang natuklasan kasi natin yung mga mali-maleta nila kaya nanggagalaiti sila kay BP Sara. Dahil pag nanalo si BP Sara bilang presidente, lahat sila kulong. Nilang sources nito. Hindi, kasi nga yung, alam mo na, siyempre, pag covered transaction ka, basta 500 above yan, i-report ka ng I-re-report. bangko. Aha. Hindi naman ibig sabihin nun, pag ni-report ka ng bangko, Illegal. ibig sabihin nun, illegal na yon. Okay. Oo. Di ba? Meron na kasing mandate eh. May mandate kasi na basta 500 above, kung para sa pinambayad mo ba ng pambili ng kotse, pinambayad mo ng kuryente, basta i-report ka ng bangko. Pero hindi ibig sabihin, ng lahat ng ni-report ng bangko, illegal na. Kaya nga doon kami nang galing. Totoo bang merong ni-report ang bangko in the first place? Oo. Di ba? Pero Ni-report yung daw. termino na suspicious. Covered and Oo. suspicious. Ano po ba yun? Kasi ang sabi nga ni-report nga naman daw sa AMLAC kaya sila natimbrehan galing sa bangko. Yun ho yun. Kaya nagkaroon sila ng detalye mula doon sa mga records na hawak po ng AMLAC. Hindi, pag sinasabi mong suspicious, iba rin naman ang suspicious sa illegal, di ba? Tama. Suspicious kasi under the banking regulations, pwedeng meron kang mga
ibang dokumento na hindi mo pa na-comply sa bangko. Oo. Kanya, bibili ka ng kotse, di ba? Worth 1 million, kinash mo, di ba? Suspicious na yun kasi pag hindi mo sinabi kung Sobra para sa saan yung 500. Mm-mm. Ang sinasabi ni attorney dito, halimbawa naglagay ka ng 500, 1,000 sa bangko, tapos hindi alam ng bangko kung saan galing to, kailangan mo i-declare siya kung saan nagmula, kung saan galing. So, kapag 499,000, di mo na kailangan i-declare kasi yun lang yung nasa batas. pambili yun ng 1 million. Attorney, Di ba? Pero Ngayon- yung bangko naman, pag nagsabi ka ko, pinambayad ko ng kotse yan, ito yung deed of sale, di ba? Wala na yun. Hindi na magpupursige yun into a money laundering case. So, Okay. Tama, kasi dineclare mo na di ba? Para sa kaalaman nyo to makinig kayo mabuti. Para hindi tayo naluloko ng mga kongresistang gusto lang ay pera. Money talks kasi sila dyan binabanggit mo, Yun lang naman ang proseso doon, di ba? binabanggit mo yung mga suspicious transaction, dapat tinapos yung investigasyon kung suspicious kan totoo. Tama. Oo, kasi kung suspicious yan, ang next na move niyan, tatanungin ng AMLAC sa bangko, ano ba tong suspicious na to? okay. O pag hindi na Tatanungin ng AMLAC sa bangko kung merong declaration. Kung wala, suspicious yon. So, tatanungin nila ano to. Yun yung sinasabi ni attorney. So, kapag ka dineclare naman na hindi para sa ganito to, so hindi na siya suspicious. 'Di ba? Kaso ang problema nga sa ginawa ng AMLAC ngayon, wala naman silang sinabi. Suspicious lang. Hindi sila nagtanong sa bangko. Hindi, kumbaga, sila mismo, hindi nila dineclare sa public na, hindi naman pala suspicious to Kumbaga, nagsalita lang silang suspicious. mag-comply Hindi nila pinaliwanag ng maayos. ang bangko, ang sasabihin ng AMLAC, investigahin natin yan kung hindi nakapag-paliwanag na mabuti yung depositor. Okay, sir, Diba? ito Yun ang magiging proseso dyan. Diba? yung pong kasing sinasabi suspicious, yun yung talagang sinasabi niyong kailangan maging basihan. Nabanggit ho ba sa inyo ni Attorney Man Scarpio kung bakit napasukan doon ng 1.8 billion mula po kay Sami Uy, yung kanilang bangko? Yun nga sinasabi namin, ano ba yung mga detalye na yan na sinasabi ni AMLAC? Diba? Kasi paano ka sasagot sa isang bagay na hindi mo naman alam kung saan nanggagaling? Pero Tama. kilala mo ba daw Diba? talaga? Oo. Hindi mo alam kung saan nanggagaling, paano mo sasagutin? 'Di ba? Kasi ang gusto nila, hindi sumagot si Sarah para sinasabi nila na ay hindi to sumasagot. Pero iniipit nila, 'di ba? Transaksyon anytime at a certain time po na sinasabi na nasa bank records dito kay Sami Uy na sinasabi naman na kilalang drug lord. May nabanggit ho ba sa inyo yung kliyente ninyo? Wala kami pinag-usapan ng ganyan kasi nga, una-una, wala naman kami sa amin yung kopya ng AMLAC report. Dapat nagbibigay nga sila ng copy kung gusto nilang sagutin ng kampo ni BP Sara yung mga paratang nila. Kaso wala naman pala Paano sasagutin? 'Di ba? Common sense. 'Di ba? Diba? Ano lang namin yan sa media, no? Nabasa sa media, panood sa hearing, di ba? Pero yung mismong report, Kita nyo sa mga panayam ng kampo ni BP Sara sa media kay Attorney Powa, anong sagot? Hihingi kami ng kopya ng mga ipresenta nila sa publiko kasi hindi kami binigyan ng kopya. So inaaral namin yon. Yun ang sagot ni Attorney Powa. Ngayon, eto naman si Attorney Danao sa kampo naman ni BP Sara pa rin, sa asawa naman kay Man Scarpio. Hindi rin sila binigyan ng kopya. Magaling. Diba? Common sense, paano mo sasagutin kung hindi mo alam kung ano yung dapat mong sagutin? Diba? Kasi pag-aaralan mo yan para maipaliwanag mo sa general public kung ano ba talaga yung pera, kung totoo o hindi yung paratang. Diba? ng bangko papunta sa AMLAC na sinasabing merong ganyan transaction, yun ang gusto naming makita. Okay. Kung totoo bang merong report ang bangko sa AMLAC Sa tungkol AMLAC. sa mga ganyang alleged transactions. Okay. Diba? Hanggat hindi na kami nakita yung ganyang report, parang premature yata na Tama. mag-comment kami. Magsagot, oo. Kung wala pa namang dokumentong sinasabing meron talagang ganyan transaction. Attorney Dano, gusto ko malaman, kasama ba sa kakasuhan nyo si dating Senador Antonio Trillanes? Ayan, magandang tanong yan. Ang galing mo, Arnold. Kasi naglabas din siya ng mga bank documents 2016, na 2016.
kumpara no ng Kamara doon sa AMLAC records na nagtutugma eh. 18 out of 18, 'di ba, partner doon Oo. sa mga Oh, yung 2011 na na SM hindi pa nakakatayo, may bangko na doon. 2012 itinayo, 2011 may record na siya ng SM bangko ron sa ano ba 'yon? Lanang ba 'yon? Lanang? inilabas randomly. So hindi Parehong-pareho. Di ba dapat hindi rin dapat ilabas yun ni Senador Trillanes. Separate yun, no? Ayun, separate naman pala. Trillanes, yari ka. Kumbaga, ang ginagawa nila dito, nila Attorney Danao at Attorney Powa sa kampo ni Bibi Sara at ni Mans Carpio, isa-isa ang laban. Hindi yung sasagutin mo lahat. Kasi isipin nyo maganda yung strategy nila eh. Kung sasagutin mo lahat sabay-sabay, mag-overflow ka. 'Di ba? Malilito ka. So, tama yung ginagawa nila na isa-isa lang muna. 'Di ba? Isa-isa babakbakan para solido na maipapanalo yung kaso. Kasi sa totoo lang, kayang-kaya nila to. Maning-mani sa kanila to. Yung kay Mr. Trillanes naman is a separate incident. Okay. And we're also having discussions on that against Mr. Trillanes. No? But in the meantime, dito muna kami nakafocus sa AMLAC na okay. yung pinalabas nilang mga alleged reports. Oo, kasi mabigat yun eh. Yun talaga, masasabi mong labag sa batas. Yung paglalabas nila ng information ng bangko. 'Di ba? Okay. Saan ho kayo papunta ngayong korte? Yung kay Trillanes kasi chismis lang eh. Pero related pa rin yan doon. Pero mas mabigat to kasi nakaupo to eh. 'Di ba? Yung executive director nila. Sa fiscal ng QC. ng Quezon City. Okay. Ayun. Opo. Kayo hindi ba humawak dun sa pag TRO ng ITR, Attorney Danao? Kami rin po yung sa RTC naman yun, sa RTC ng QC yung kinalamin kaso. anong balita sa QC RTC pag naglabas? RTC. RTC naman yun. Opo. Anong balita na po doon? Magde-decision na si Judge kung tama ba o mali yung ginagawang pagbukas ng mga annual tax returns, no? Oo. So nakapag sumagot na rin yata yung OSG na abogado nila Congressman Luis Trot Opo. at saka ni Speaker D. So Opo. pagkasagot nila, magdidesisyon na yung korte. Hindi ba naunahan na dahil sinabit na yung ITR sa Kamara? Naunahan na yung inaasahan yung TRO? Hindi naman kasi nung nakita namin pagkatapos ng hearing, sinilyohan naman. Yung BIR, 'di ba? Hindi nila binuksan. Ang ginawa ng BIR, nag-comply sila sa gusto mangyari ng Kongreso. Pero labag kasi sa batas na buksan 'yun, na ipakita sa general public. Kaya hindi pumayag ang BIR, 'di ba? Magaling. Tama 'yun. Yun ang tamang moves, 'di ba? Kasi pwede rin namang gawin ng AMLAC 'yun eh. Na mag-comply siya pero hindi siya pwede maglabas ng information about sa bank. Kasi meron tayong batas diyan eh. 'Di ba? Tama yung ginawa ng BIR kaya saludo tayo diyan. Hindi Parang binuksan. hindi naman Ayun. Oo. linadlad, no? Oo, Okay. tama. Nilagay sa isang box na sinil. So ibig sabihin, hindi rin pwedeng gamitin muna ng House Committee on Justice. Kasi kailangan meron yan order galing sa korte bago mo buksan yung mga yan. Kasi private yan eh. Kumbaga hindi naman dapat malaman ng publiko yan basta-basta. Kasi personal mo yan eh. 'Di ba? Bank records mo yan. Para sa'yo lang yan at sa pamilya mo. Kumbaga, andun siya, pero hindi linadlad. So Tama. habulin nyo Nakasil. habulin nyo na wag ito mabuksan din yung kanilang ITR. Kung buksan nila later on yan, Another kaso yon. Di ba? Totoo naman eh. Another kaso yun pag binuksan nila na walang court order. Di ba? Kaso ulit yun. tingnan natin kung anong magiging reaction ng judge. Kasi alam na ng House na may kaso yan, di ba? Pero Tama. So, ang sabi nga po ni dating BIR Commissioner Kim Enares, pahintulot lang ng Pangulo ang kailangan para Kung pahintulot lang ng Pangulo, bakit una pa lang ayaw na sabihin ni PBBM? 'Di ba?
O, buksan nyo yan. O, bakit ayaw niyang ganunin? Ayaw niyang gumawa ng letter? O, isipin nyo rin. Ibig sabihin, ayaw lumagay ni PBBM sa sitwasyong malalagay siya sa alanganin. 'Di ba? Kasi alam niya alam niya ang batas. 'Di ba? Etong mga to, nabayaran na kasi. Yan. Yung mga basta na lang bira ng bira, akala nila habang buhay uupo si PBBM dyan. Mabuksan po Pwedeng itong buksan daw. box no, ng ITR or tax records po ng mag-asawang Carpio. May pahintulot ba na nilabas? Wala Hindi, pa. nasa batas. Ayun. Wala pa pala eh. Di ba? Kaya hindi talaga pwedeng buksan. Kasi court order ang kailangan dyan para masilip yan sa executive session. Hindi pwedeng sa ipakita mo yan sa general public. Kaya nga may tinatawag na executive session na dapat sila lang ang makakaalam nun. Kasi bawal yan eh. Privacy ng tao yan. Nasa batas po daw. Oo. Na kung maaari. Oo. Isa sa mga Eh, option yun. kung sinasabi lang merong batas at sinasabing kaya ni Pangulong Presidente mag-utos, di ilabas na yung presidential order para Tama. masabit namin sa korte. Tama. Kasi nasa korte na yan Batas eh. yan eh. Okay. So kung ano man ang Alright. gagawin nila, we will just submit sa court and then the court In a proper way. In a proper forum. Tama yung ginagawa talaga ni Atty. Danao. Ang galing mo. Bakit? Mga galing yung attorney ni Bibi Sara, mga galing pati attorney ni Mans Carpio, ni Attorney Mans Carpio. will decide kung sinong tama. Tama ba sila o tama kami? Tama. Okay. Atty. Danao, di na namin kayo. Kasi ang ginagawa nila is public persecution. Kumbaga hinihiya nila yung kampo ni BP Sara sa general public. Para kapag hindi kumibo, ibig sabihin guilty. Pag kumibo, guilty pa rin. Saan kalulugar, 'di ba? Isang malaking kalokohan yung ginagawa nila. Kayo abalahin, papunta kayong sa piskal ngayon. So, Ingat po kayo, maraming attorney. salamat sa mga impormasyon pong binigay niyo. Ayun, ito na, tapos na. Ayan, maraming salamat nga pala sa lahat ng tumutok dito sa ating vlog at sa mga tumututok pa sa mga previous kong vlog. Maraming salamat sa inyo. Huwag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi tayong updated sa lahat ng aking mga uploads. So, ito, magagandang mga topic pa yung mga susunod natin tatalakayin. Asahan nyo, kasi ang ginagawa ko dito, inaaral kong mabuti muna. Dahil, hindi biro to eh. Pag nagkamali tayo rito, magagalit ang taong bayan sa atin. Kaya maraming salamat sa pagtutok nyo ngayong araw na to at sa pakikinig nyo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang dito na lang, magkita-kita po tayo sunod. Bye-bye.